Ang bagal bang magkaroon ng mga bagong dahon yung mga Scindapsus nyo at gusto mo siyang gawing lush ng mas mabilis sa inaasahan mo? Ang video na to ay para sa'yo. Hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Unang tips na kailangan mong gawin para hindi bumagal yung paglaki ng mga Scindapsus mo or mas mapaboost pa ang paglaki nila, ma-encourage mo silang mas dumami or maging lush, ay wag mo silang hahayaan na mauhaw. Ayun talaga yung pinakaayaw ng Scindapsus, ang mauhaw sila. Makikita mo ang mga Scindapsus pagka nauuhaw na or mapapansin mo ang mga Scindapsus na hindi na masaya doon sa pwesto niya, sa pagdidilig mo sa kanya, pagka nagyuyupian na yung mga dahon niya or nagkukulubot na yung mga dahon. Kunyari, nagaganaw na yung mga dahon na yan, nakaganyan. Ibig sabihin niyan, hindi niya gusto yung pagdidilig mo sa kanya. Lagi mo siyang nauuhawan. Pag nakaganyan, kunyari nakaganyan yung mga dahon ng Scindapsus nyo, pag nakita nyo ganyan yung Scindapsus nyo, ilipat mo na siya ng paglalagyan or wag mo siyang ilagay doon sa pwesto na yun. Baka nadadirect sunlight siya ng bonggang-bongga na at lagi nang natutuyuan yung potting mix niya. Kaya ni Scindapsus na mag-thrive kahit naka-direct sunlight. Yun nga lang kasi yung init ngayon hindi na kinakaya ng mga halaman natin. Yung super init talaga ng panahon ngayon, yung init ng 50 degrees na sa atin ay hindi na kinakaya ng mga halaman. Kung mapapansin nyo, marami ng mga halaman sa labas ng bahay na super tagal na nila doon pero naglulusawan pa rin yung mga dahon nila. Kahit na maganda yung rooting system nila, pero yung mga dahon nila hindi nila kinakaya na mag-thrive doon sa init ng araw na nakatutok talaga sila sa direct sun. Kahit anong halaman, kahit nga yung mga punong kahoy na talagang thriving naman kahit naka-direct sun sila tapos naka-direct soil pa sila, pero hindi talaga maiwasan na lulusaw sila ng yung mga dahon, nalulusawan sila ng mga dahon kasi grabe na talaga yung init natin ngayon, nag-climate change na. So yung mga halaman nating Scindapsus, hindi nila kakayanin na super init ngayon, tapos matutuyuan pa sila ng potting mix, mas babagal sila, hindi sila mabilis patayin ha. Kahit na mauhawan mo sila ng isang linggo, kaya nilang mabuhay, hindi agad-agad sila namamatay. Nangulubot lang yung mga dahon nila, pero mabubuhay pa rin sila, hindi sila naglulusaw, hindi sila na parang inaabot pa ng weeks or months bago sila mamatay. Kung gusto mo talagang maparami yung mga mga dahon ng Scindapsus mo, wag mong hahayaan na laging nauuhaw ang Scindapsus mo para mas makapagbigay siya ng another na dahon or mas lush na dahon, mas mabilis lumabas yung mga dahon. Bigay mo sa kanya yung water. Mahilig sila sa water, hindi sila naglulusaw. Pag nagpo-propagate sa kanila, kahit water propagation lang, very thriving sila dun. Kahit na liit-liit ng aerial roots na pinutol mo sa kanya or yung pinutol mo talagang cuttings ay kaunti lang talaga ang usbong ng aerial roots, magta-thrive sila sa water propagation. Hindi mo mapapansin, bigla na lang dadami yung mga roots nila galing doon sa aerial roots na maliit. So, kayang-kaya nilang mag-thrive kahit nakababad sila sa water. Wag mo silang hahayaan na mauuhawan. Ayun yung buhay ng Scindapsus. Ayun yung mas gusto ng Scindapsus. Mas dadami yung mga dahon nila, mas dadami yung mga ugat nila pag laging basa or moist yung potting mix nila or yung roots nila na hindi sila nauubusan. Kaya nila mag-thrive kahit na super tagal, mga 1 week mo silang hindi diligan kasi ang tataba ng mga roots nila, ang tataba ng mga dahon nila. May mga water na nakastored dyan. Pero mas thriving sila pag hindi sila nauuhaw. Nabibigay mo yung yung gustong-gusto nilang water para sa kanila. Number 2 na way para ma-encourage mo ang mga Scindapsus mo or kahit anong panghalaman niya na vining na mas maraming growth or mas maraming dahon, mas malalaking dahon, mas magandang rooting system ay bigyan mo sila ng mga hole. Hole ang kailangan ng mga vining plants para mas maging lush sila, mas mabilis silang magkaroon ng mga bagong dahon, mas gumanda yung mga aerial roots nila, mas tumaba yung mga dahon nila. Kasi yung aerial roots nila ay tutusok dyan, mas makakatulong yan makakuha or magbigay ng sustentong water, sustentong nutrients nang gagaling dyan sa moss or sa moss pole. Kahit ano namang pole ang gamitin mo sa kanya, tumba. Kahit anong pole ang gamitin mo sa kanya, mas okay sila. Basta nakatusok na yung pole, mas maganda ang tubo niyan, magugulat ka na lang. Ito, yung ko na to. Ang ganda na niya na ngayon. Ay, yung taba ng dahon niya. Tapos, ayan na yung variegation niya. Dati nabili ko to, walang variegation talaga ng bongga. Ayan yung variegation niya. Pero ngayon, ayan yung variegation. Yung variegation niya, napakakonti. Tapos, ito na yun siya ngayon, Tapos, ayan na siya ngayon. Si Bakunawa ko, buhay na talaga siya ng bonggang-bongga. Kasi nabili ko to, kakaunti yung variegation. Kinat ko lang siya ng kinat. Yun yung, mas magandang recommended ko sa inyo. Pagka nakabili kayo ng nag-revert na, na mga variegated plants nyo. Iputol nyo lang, iputol. Huwag kayong manawang putulin siya hanggang sa lumabas yung variegation. Hanggang sa magkaroon na siya ng mga variegation. Tingnan mo naman to, si Bakunawa ko na yan. Diba? Cute na yan siya. Ito yung mama plant niya na lagi kong pinuputol. Diba? Ang ganda na rin ng variegation ni mama plant niya. Diba? Yung lightning ko talaga ang hindi nagbibigay ng ng hustisya. Tingnan mo naman to, biglang laki. Nung nagkaroon siya ng hole. Binigyan ko siya ng pole. Biglang laki naman ang mga dahon niya, Diba?
Yan, nilagyan ko ng moss dyan para kumapit siya dyan. Ito, kahit hindi ako maligo, basta sila lagi silang maliligo. Ganun. Kunyari, nabusan ng tubig dito sa Muntinlupa. Pero, mas unahin ko pang diligan sila kaysa sa maligo ako. Kasi, ayoko talaga silang mauhaw. Itong mga sindapsus ko na itong bonggang-bongga. Ang tubig na gusto nila. Ayan, oo. Ang ganda rin na ito, oh. Diba? Cutie sila pagka iba-iba yung mga dahon niyan. Iba-iba yung uri ng mga ano niyan. Variegation na lumalabas sa kanila. Lalo na to, cute na cute ako. Marami na ako na-propagate dito sa ano ko na to. Pero hanggang ngayon, gandang-ganda pa rin ako sa Tin Aurea na to. Oh. Ganda ng variegation na lumabas sa kanya ngayon. Oh. Yung baby plant niya, very good yung variegation. Bigyan mo sila ng pool. Eto, kailangan na niya ng pool. Mas lumalaki sila doon. May mama plant ako nito na super ganda na. Binibigyan ko lang ng pool para mas malaki yung mga dahon, mas magandang rooting system, mas magandang aerial roots, at mas lalabas yung mga variegation niya. Stable na stable sila pagka naka-pool sila ng bongga. Mas dumidikit sila doon, mas lumalapad yung dahon, at mas dumadami yung pag-asa mo na mabubuhay sila ng bongga. Bukod dun sa roots doon sa ilalim, may roots pa dito tumutulong sa kanila para bumongga talaga ang buhay nila. O, diba? Number 3, para ma-encourage mo ang Scindapsus mo na mas lumaki, mas dumami ang mga dahon nila, maging lush sila, ay bigyan mo sila ng good lights. Good lights kasi yun yung talagang pagkain ng mga halaman natin. Lalong-lalo na tong si Scindapsus na to. Kasi ang Scindapsus natin, meron silang, lalo na yung mga variegated na Scindapsus, kailangan nila ng lights. Kasi kung hindi, papangit yung mga dahon nila or magre-revert or medyo green ang dahon nila. Medyo more on green ang pigments ng dahon nila. Pag kulang yung lights na ibibigay mo sa kanila. Unlike sa hindi nauubusan ng lights or maganda yung lights or good yung lights na ibibigay mo sa kanya, ay gumaganda yung variegation niya. Mas lumalabas yung variegation niya, mas dumadami yung mga dahon nila. Kasi yun yung food nila sa katawan nila, sa stem nila, sa leaves nila. Mas mabilis silang magkaroon ng mga bagong dahon kasi na-provide nila yung pagkain na kailangan nila sa mga stem nila at sa mga dahon nila. Bigyan mo sila ng shaded na lights na hindi talaga direct sunlight, pero maghapong lights naman. Yun, doon talaga bubongga yung mga Scindapsus mo. Mas mabilis, bigla-bigla na lang. Kung wala kayong lights doon sa bahay nyo or dyan sa bahay nyo, mas maganda, magbigay ka sa kanila ng grow lights. Bongga yun sa mga Scindapsus. Okay lang sa kanila kahit mga synthetic na lights, basta may lights doon. Naranasan ko nga sa mga variegated plants ko na kahit hindi naman talaga totally grow lights yung ibigay ko sa kanila, yung talagang lights lang dito, yung bumbilya lang sa ano natin, bongga yung mga ano nila, mga dahon nila. Naubos ko na lang kasi yung mga variegated plants kung magaganda na, yung pinagbebenta ko mga philodendron na variegated, pero ang ganda ng mga dahon nila pagka may light silang magdamag or yung talagang hindi titigil yung light sa kanya or hindi sila nauubusan ng lights. Ang ganda ng mga variegation ng hatid basta maganda yung lights mo. Ang variegation kasi nitong mga Scindapsus na to ay blister variegation. Yan, matakaw yan. Ang blister variegation ay para siyang may pigments ng bubble pigments or yung air bubbles. Kunyari, andito yung air, yung ano nila, yung epidermis ng dahon nila. Tapos, papatungan ng blister bubbles or yung bubble air pigments na tinatawag or yung mga parang nagkikreate sila ng air bubbles. Tapos, papatungan na naman ng panibagong epidermis na iba na naman ang kulay. So, pag na-reflect siya, kasi tinatawag din yung blister variegation ng reflective variegation. Pag tinatamaan siya ng lights, lalong lumalabas yung mga reflection niya ng blister or yung parang nagkikislap-kislapan yung yung dahon niya. Pag nakita niyo siya sa morning lights ang tumatama sa kanila, makikita mo yung variegation na yan, talagang bongga ang variegation niya. Gustong-gusto ko yung mga ganyang variegation kasi katulad sa mga sa mga anthurium, meron din silang reflective variegation or yung blister variegation. Kasi pag nasinaga mo talaga yung mga veins nila ng araw or ng ilaw, kahit yung flashlight lang, ang ganda ng variegation niya. Hindi mo mapapansin pagka hindi mo masyadong tinitingnan, pero pag natitigan mo, talagang mamamangha ka. Yan mo sila ng good lights para bumongga ng bonggang-bongga ang mga variegation niya, plus dumami ng mas mabilis sa inaasahan mo yung mga dahon niya. Number 4, para ma-encourage mo yung mga Scindapsus mo para mas mabilis silang dumami or maging lush, ay bigyan mo sila ng good fertilizer or yung good minerals and nutrients sa nila, potting mix nila, plus yung bibigay mo sa kanilang fertilizer na bonggang-bongga. Ang Scindapsus hindi ganun katakaw sa fertilizer, so huwag kayo masyadong magdami or masyadong magbigay ng maraming fertilizer sa kanila. Pagka ganito pa lang yung mga Scindapsus nyo, 2 or 3 dahon, pinch lang yung ibigay mo sa kanila. Kurot ka lang doon sa fertilizer or yung pinaglalagyan mong fertilizer. Kurutin mo lang, tapos tsaka mo ilagay dito sa gilid. Ganun lang. Kaunti lang yung ibigay mo sa kanila fertilizer. Pero mas bet nila yung ganon, yung bibigyan sila ng fertilizer. Wag nga lang sobra ha, kasi naglulusaw yung mga ugat nila pagka masyadong maraming fertilizer ang binigay mo sa kanila. Pagka binigyan mo sila or pagka kunyari ang potting mix mo ay yung hindi ganitong mga moss. Ito kasi mga moss, kahit hindi mo bigyan ng fertilizer yan, talagang bonggang-bongga yung growth nila or mas bibilis yung mga growth nila kasi gusto nila yung mga hindi natutuyuan ng tubig or hindi sila naubusan ng tubig, kasi ang moss very good siyang mag-store ng tubig sa mga halaman natin. Nagbibigay sila, matagal silang mauhaw pagka may sila, pag nakamo sila.
Pero kung kunyari ang mga Scindapsus nyo ay ganito, dito, ang pinaglalagyan nyo, para hindi sila mag-over-fertilize, vermicast ang ibigay mo sa kanilang fertilizer. Or yung mga pinagbabaran mo ng gulay, or yung pinaglutuan mo ng gulay, tapos, or yung ano tawag doon? Yung pinaglagaan mo ng gulay, itabi mo yun, lagay mo sa bote, tapos pag magdidilig ka, doon mo idilig sa mga Scindapsus. Danas na danas ko yan, kahit sa mga philodendron, bongga sila mag-vining pagka maganda yung nutrients na binibigay sa kanila. Kahit anong fertilizer ang ibigay mo sa kanila, kahit yung mga more on nitrogen na fertilizer, kahit variegated pa yan, bubongga yung variegation yan, hindi siya magre-revert kahit ma-nitrogen yung ibigay yung fertilizer. Ang madalas ang ginagamit ko sa mga Scindapsus ko na yung variegated ay yung complete fertilizer, pero okay naman sila sa fertilizer na yun. Hindi ko sila in-over-fertilize kahit mga 3 or 4 na granules lang, hanggang 5 granules lang ako, lalo na sa mga ganito, 3 or 4 na dahon pa lang, 5, mga ganun lang, hanggang 5 lang yung granules na binibigay ko ng complete fertilizer dito lang sa gilid. Yan. Pero okay na sila doon. Hindi to nagsesilan sa fertilizer kahit hindi siya variegated, kahit variegated siya. Yung mga ganito, kahit yung more on nitrogen or yung mga urea ang ibigay mo sa kanila, okay sa kanila, hindi sila mabilis mag-revert. Pero syempre sa danas ko lang yun sa akin. Depende yun sa inyo or depende yun siguro sa pwesto nyo or sa water na ibibigay mo. Ang mga variegated casing plants natin, hindi lang dahil sa fertilizer sila nagbabase para lumabas yung variegation nila. Nag-base din sila sa water na ibibigay mo sa kanila, nag-base din yun sa lights na ibibigay mo sa kanila at sa potting mix na ibibigay mo sa kanila. Doon sila nagbabari para mas lumabas yung mga variegation ng mga halaman natin. Pero kung mga Scindapsus mo naman ay hindi naman variegation, caring nila kahit mag-urea ka pa sa kanila, pinch lang ng urea, mabubuhay na sila. Or mas maganda kung urea ang gagamitin mo, lusawin mo or tunawin mo yung mga urea sa water na hindi naman sila masyadong madami. Kahit yung ratio mo ay mga kalahating baso ng ganito. Tapos ilagay mo sa 1 liter na tubig. Sa urea yan ha, ganyan yung karaming urea. Tapos 1 liter na tubig. Okay na yun. Kahit anong plants ang pagbigyan mo sa kanila ay okay yun. Lalo na sa mga pechay, caring nilang dumami, mas mabilis dumami or mas healthy yung mga dahon nila pagka may urea. Number 5 na tips para bigyan ka ng maraming dahon nitong Scindapsus na to. Kasi di ba ang mga Scindapsus natin ang babagal dumami or isa sila sa slow grower na halaman. Para mas mapabilis sila, hindi dahil sa humidity kasi mas gustong-gusto nila sa humidity. Siyempre, hindi naman tayo makakabili ng mga humidifier kung hindi na humid dito sa pwesto natin. Pero natural naman kasi dito sa natin sa Pilipinas, sa bansa natin na humid talaga yung environment natin. So kahit hindi tayo bumili ng mga humidifier, caring nilang mabuhay at mas mabilis silang nagkakaroon ng mga bagong dahon unlike sa ibang bansa. Kahit na hindi ka mag-humidifier sa kanila, ang gawin mo, mas magandang potting mix or mas magandang potting media ang ibigay mo sa kanila. Yung hindi palaging nauuhaw, huwag kang maglagay ng yung parang sakal na sakal naman sila. Mas maganda kung gagamit ka ng mga ganito. Ayan, kahit na lumsoy lang yan, meron akong kokopit na nilalagay dyan. Kasi, wait lang, pakita ko sa inyo kokopit. Ayan, may halong kokopit yan. Kahit 50% na kokopit tsaka 50% na rice hull, mas bubongga yung mga Scindapsus natin doon. Kahit hindi mo lagyan ng soil mismo, kokopit lang tsaka rice hull, bubongga na yung mga hindi yan magkukulutan. Ibig sabihin hindi siya nauuhaw ng nauuhaw. Kasi pag nakita mong nagkukulubot na yan, mas tatagal silang magkaroon ng mga bagong dahon. Kasi syempre, mas piniprevent nila yung mga dahon nilang nandyan para bigyan ng mga water, bigyan ng kailangan. Tapos, lagi silang nauuhaw. So, pinaprovide nila kung ano yung kaya nila para dun sa mga dahon na yon. So, kung maglalabas pa sila ng panibagong dahon, hindi na nila kakayanin. Kasi, syempre, dito pa nga lang sa mga dahon nila ay kinukulang na sila ng nutrients. Ano pa yung paglabas pa ng mga panibagong dahon? Kaya matagal sila magkaroon ng mga bagong dahon. Yung water ang mas mabilis sa kanila. So, kailangan mo mag-provide ng magandang potting mix or soil media, potting media na hindi sila palaging mauuhaw. Mas maganda moss or yung mga coco peat na may rice hull. Caring nilang mabuhay. Mas maganda silang kung nakalagay sa self-watering na yan. Ganito Yan, yung self-watering ko na yan. May water yan dyan siya. Mas bumongga yung mga dahon niya dyan. Mas dumami yung mga dahon niya at nagustuhan niya, nagkaroon siya ng mga variegation pa dyan sa pwesto na niya yan, sa potting mix niya na yan. Saktong-sakto yung nabigay ko sa kanya. Kung bago ka palang nag-aalaga ng mga halaman, kung gusto mong pagandahin yung mga soil mix mo, meron akong video niyan para mas mataba at mas marami pang mga dahon yung ibigay sa iyo ng mga halaman mo. Ayan yung video na yan. Tapos kung gusto mong palakihin yung mga dahon ng halaman mo, meron akong video sa description box, lalagay ko.